Nagpakita na ang tunay-tuniladang grasya ng isda, guys. Yan, nakikita nyo sa inyong harapan. Namumuti, pumipitik-pitik. Panoorin. Wow, puno. Yan ang maganda. Diretso guys sa bodega, guys. Diretso sa bodega. Puno naman. Ayan. Purong-puro. Awak-awak eh. Eagle is in the air na naman, guys. Ang inyong kasimangista, eto lumilipad na naman. Sa nakikita nyo, lumalapit na naman ang ating mother boat na si Regine dyan sa nasa ilalim ko na pumuputi-puti na yan. Yan ang kanyang isang alternate target, kasi ang isang target niya kanina ay lumubog. Ayan, ngayon, ito na sa kanan niya ngayon. Itong mas malaking grupo ito, guys. Lumubog yan kanina, kaya ang tinarget nito yung sa kaliwa. Ngayon, nung lumutang ito sa bayliko, sa kaliwa siya, sarado kaliwa, para ito ang kanyang aryahan. Itong nasa baba natin ngayon namumuti, guys. Panoorin nyo, guys, kasi talagang dito sa pangingisa, talagang dapat yung plano mo ay talagang ikaw ay solid. Doon ka kukuha ng diskarte pag nakita mo na talagang solid na solid yung isda. Doon mo gagamit ang iyong talagang kaalaman sa pag-arya, guys. Kasi unang-una yung isa na mumuti na yun sa bandang taas-taas na yun ang tinatarget niya. Pero nung pagdaan niya dito, mas malaki ang nakita niya sa sonar dito sa kanan. Although sinabi ko na rin sa kanya na mas malaki itong nasa bandang kanan na ito. So ayan, guys, tuloy-tuloy ang kanyang pag-ikot pakaliwa, nang sa ganon pagharap niya dyan sa 45 degrees nitong pangalawang lumutang na namumuti na yan sa kanyang kaliwasa ngayon, ay tuloy area na yan, guys. Panoorin nyo lang kasi talagang nakakatuwa. Panoorin mula sa taas ang pag-arya ng isang fishing boat, dahil kitang-kita mo talaga yung extent or your volume ng isda. Ito medyo malaman-laman ito, guys, dahil sa taas ko na yan, nasa 2,000 feet ako. Once nakita nyo na ganyan kaputi o ganyan kalaki yung grupo ng isda, ay masasabi nyong may palaman ito. Malaman-laman ito, guys. Kaya talagang panoorin nyo hanggang dulo, dahil pag-arya niyan, sigurado tayo ay mag-a-assist at magbubulabog tayo, nang sa ganon makatulong tayo hindi lang sa paghahanap kundi sa pagbubulabog para papasukin ang isda sa loob ng ating lambat, nang sa ganon ito ay mahuli, guys. Although minsan hindi na rin talaga kinakailangang magbulabog, lalo na kung marami silang kinakain at patuloy ang pamumuti sa loob ng lambat. Pero minsan kailangan talagang tayo nakaabang pa rin mula sa ere, dahil pagka nagpasaway o nagpahabol ang isda, minsan nag-iibang direksyon, lumulubog. Kailangan nating mag-assist sa ating mother boat. So sa ngayon, kailangan talaga natin, dahil kita nyo, maganda yan, malaki oh. Panoorin nyo lamang at malapit ng bumitaw. Nakabitaw na siya dyan, guys, sa itsurang yan, kasi nandyan na, lumiko na itong nasa main skip niya, oh, yan ha. Kita nyo yung kanya namumuti na yung sa unahan. Yun ang target niya talaga. Nagdadalawang tumpok, parehong pumuputi. Nice. Pakanan po ang ikot ko para hindi ako masyadong lumayo dyan sa main skip,
dahil ang target ko po ay sa main skip ako mag-stay, sabi ng ating fishing master. So turn right tayo dyan para descending turn to the right tayo guys, para mas mabilis, shortcut tayo, hindi na tayo lalayo sa ating target spot. Ayan, namuti pa rin. Basta may alon-alon po at saka namumuti, maganda yan guys. Basta tumutuloy ang puti niyan, may kinakain, nasa ibabaw ang isda. Pag nasa ibabaw ang isda guys, habang lumalalim ating lambat, hindi sila makakasisit. Kaya dapat talaga pag-aarihan ng isda ay yung puting-puti at malapad na bulang-bula, para ang isda ay nasa ibabaw ang karamihan. Kasi pag yan po ay nakalubog, yung pinakamalalim na isda nasa ilalim, doon sila susunod. Kaya minsan akala nyo nahuli na, hindi nakayod ng lambat dahil may malalim na isda na nakatakas na hindi na sakop o nakayod ng lambat. Pag mabagal po ang paglubog ng lambat, ganun din. Pag mabagal ang birada ng kable, mabagal ang paglalim ng ating lambat. Kaya minsan akala nyo nandiyan para sa lobang isda, yung pala natakasan na kayo dahil sa bagal ng paglubog ng inyong lambat. At isa pa rin pong dahilan kung bakit minsan hindi mahuli-huli ang isda, dahil sa lakas ng agos sa ilalim. Pagbirada ng kable, mga kasimang isda, ang lambat nyo ay dinadala ng agos sa ilalim. Ang kanyang kayod ay mababaw lamang. So kung may pangilalim ang isda o may volume sa ilalim, hindi yun basta-basta makakayod o mahuhuli dahil sa agos. At saka ang lakas po ng agos, yan po ang sumisira kalimitan sa ating mga lambat, which is napakamahal po ng ating lambat. Sabi ko nga po sa reels natin, ito ay nasa 45 million pesos. Yan po ang pagkakasabi sa atin, nasa 45 million pesos. Sabi ko nga po sa isang reels ko na ako'y nabas doon, pero may mahigit 1 milyong views po yun, 1.3 po yata. Ang sabi ay sabi ko doon ay mas mahal pa ang presyo ng isang lambat sa helicopter na ginagamit ko, which is true guys, totoo po yun. Ang akin pong helicopter ay nagre-range po sa 30, 35 hanggang 40 million po. Pero ang ating lambat, ang sabi ng maestro, ang sabi ng kapitan, ang sabi ng fishing master ay nasa 45 to 50 million pesos guys. Kaya ganun kalaki ang presyo ng puhunan, plus barko, plus helicopter, plus bayad sa tao. So napakarami po talaga ng gastos dito. So eto po, nakikita nyo namumuti pa rin sa ating harapan yung mahabang nangingitim na yan, tapos sa dulo ay may pumuputi. Yan po yung ating inarihang isda, nasa loob lang. Maganda ang pagkapasok kasi tuloy-tuloy pa ang pumumuti niya guys. So binigyan ko lang ng konting idea regarding sa mga presyuhan, sa ginagastos ng kumpanya dito. Kaya naman talaga hindi makakapagtaka kung bakit napakamahal na rin ang ating mga dilatang tuna dyan sa Pilipinas or around the globe, dahil sa presyo talaga ng ginagamit or mga kagastusan bago mahuli yung mga inilalatang tuna guys. Yun po ang dahilan sa world market talaga naman. So ayan po ang katotohanan, dahil sa sabihin nga natin na malaki nga yung gastos sa at capital dito, pero bawi-bawi lang din po yan guys pagka nakahuli tayo ng marami. Kaya palagi tayo nananalangin na tayo ay pagpalain ni Lord ng mas maraming huli, para naman sa ganon makabawi tayo, makabawi ang kumpanya, kumita tayo, kumita ang kumpanya. Ganon lamang po yan
mga kasimahang isda, sasabihin nila na malaking kita ng kumpanya. Oo, malaki ang kita, pero malaki rin ang ginagastos. Kaya naman nangangapital sila ng malaki para kumita ng malaki. So ganun lang ho yun, mga kasimahang isda. So kwento lang naman. Wala kasi akong masabi dito dahil sa puro ugong lamang po ng helicopter ang inyong makikita. Ngayon po ang inyong palang maririnig. Ngayon po pasalubong na ako sa aking motherboard na si Red Robin or si Regine. Ayan, papunta na po ako sa Tustusan. Usually laging sa Tustusan dahil pag umikot po ang isda doon sa Tustusan na yon, wala na pong lambat. Kaya naman po ako ay doon ang diretso. Ayan, pinakita ko lang po si Red Robin, ang ganda-ganda. Yan po ang ating barko ngayon, si Red Robin or si Regine. Ayan guys, bago lang po sa ating YouTube channel at saka sa Facebook page. Ayan po, yan, punta tayo sa Tustusan para maharangan yung isda na ating inaryahan. Medyo mahaba-haba po ang Tustusan, kaya tuloy-tuloy po ako dyan. Kailangan ko makita yung dilaw na pataw para doon yung end part ng lambat. Makikita nyo dyan sa kung saan yung pinakadulo ng pataw, yung pinakahuling pataw, yun po yung pinaka-end na, at yun po yung Tustusan na. Puro kable na lamang po yan guys. Wala nang lambat, kaya dapat tayo mag-abang dito na hindi makatakas dito ang isda. Ayan, namumuti pa rin po dyan sa may gumuguhit na nangingitim na yan, sa medyo sentro ng lambat na yan. Yan. Sa harapan po, ayan, meron na pong reinforcement. Nandito na po yung ating isang baboy-baboy, ang ating fast craft. So marinig nyo po baboy-baboy, yun po yung mga terminologies ditong ginagamit sa pangingisda. Yung mga baboy-baboy, skip, ayan, yan, kulay green, sinner die, yan po marinig nyo palagi sa akin. Bulabog, lipad, so kawan po, grupo ng isda, yan, ganyan. So sa mga bago lang po nating subscribers tsaka followers, kwento-kwento na lang po ito para hindi naman po puro sound ng helicopter ang naririnig nyo. Yan po ang inyong kasimahang isda na napapagkamalang mangingisda talaga. Joke lamang po, wala naman po masama doon, pero nakwento ko lamang dahil sabi ng isang subscriber natin na bago lang siguro, tumulong ka naman, puno ka naman video, magtrabaho ka. O, di sabi ko po, ako po yung helicopter pilot. Yan. Ako po naghahanap ng isda, tapos na po ang trabaho, kaya ako yung nagbibideo na lamang guys. Yun po. Yan, tuloy-tuloy lang ng ikot, tsaka kailangan natin mag-ingay dito para hindi dito sumugod yung isda sa portion na ito guys. So makikita ngayon sa aking mga video, may mga aerial views tayo tsaka bilabog ng isda, kasi last time wala na akong cameraman dati. So ngayon nakabili ako ng Insta360 na camera. So kahit wala akong hawak na camera, nakikita ninyo gumagalaw at kung saan ang anggulo nakikita. Ayan guys. So nag-abot na nga po yung Tustusan, kaya tapos na po tayo ng pagbubulabog dyan. For landing na po tayo mga kasimahang isda. Ayan, inintay lang natin na yung pataw umabot dun sa huling bahagi ng ating barko para to make sure na wala nang dadaanan ng isda dyan sa side na yan. So this time for landing mga kasimahang isda. Ayan. Thank you Lord dahil
na-bless na naman kami ng isda. At the same time, nagkaroon kami ng good weather, safe flights, good health. Nakikita nyo yan, sa unahan na yan, may gumuguhit. Yun na po yung blessing, guys. At tabayanan mga kasimangisa kung gaano karami atin nahuli ngayon. Ayan, safely landed ang inyong kasimangista. Thank you Lord. Thank you. Ayan. Tuloy-tuloy po rin po ang kanilang pagpupulabog habang hindi pa nasisiper yung ating lambat. Ganyan po yan. So, tayo naman po ay pagkatapos ng ating lipad, tayo naman po ay magkakape at tayo magbibideo para sa mga kaganapan ng aryada natin ngayong araw na ito. Ayan. Yan po ang inyong kasimangista. Just landed ang inyong tuna spotter. Ayan. Susulat na po yan ng mga posisyon, oras, ilang grupo na huli para sa report natin. So, ako rin po ang gumagawa ng sarili kong report para maipasa ko yan sa office na tayo ay nagtatrabaho. Hindi lang tayo puro video, guys, ha. Ayan. Kasama po yan sa trabaho ko ang maggawa ng report regarding my flight. So, ayan. Kinukuha ko yung mga position ng mga nakita kong isda, kung ilang grupo, anong posisyon, anong oras, ilang oras ako lumipad. So, ganun, guys. Thank you. Ayan, medyo masaya. Guys, power block na tayo. Ayan. Yung ating na-search kanina, nakita nyo naman sa ating video, nariyahan ng ating motherboard na si Regine, si Retro Kid. So ngayon, nasa loob lang ang isda. Thank you Lord. At pinagkalooban tayo ngayon. Malaman natin mamaya, guys, kung gaano karami ulit itong ating nariyahan. 2 days kami hindi nakarya at maraming kalaban. Ayan. So, bali kasama namin dito si Shirley ngayon. Alas 4 na ng hapon dito ngayon sa PNG. Diyan sa Pilipinas, alas 2 pa lamang. So ngayon, itong kalagayan natin ngayon, pa-power block kasi simula pa lamang. Stay tuned mga kasimangista. Kasi simula pa lang ito, matagal-tagal pa to, mga 2 oras yan. 2 oras bago mayakit yung ating lambat. Plus, magsasalok pa tayo mamaya. So more or less, nasa 3 hours yan mahigit yan. So, stay tuned. Si Mangista, magkakape muna dahil tayo ay kalalanting lamang. Naghanap tayo ng isda, nakakita naman tayo dito at thankful dahil tayo ay nakaarya. Thank you Lord! Ayan guys, nangubuti sa loob. Tuloy-tuloy sila sa... Ayan. Mga may pitik-pitik sa loob, guys. Isda yan. Tuloy-tuloy lang sila sa power block dito. Kasi pagka inabot kami ng dilim o ng gabi, baka magtingahan yung isda, kaya dapat paspasan natin ito matapos na mas maaga para hindi maglusutan yung iba. Kasi nasa 1.4 or 1.5 to 1.8 hanggang 2 kilo ang size siguro ng isda na ito, guys. Karamihan dito puro gulyasan. Ang grupo na ating naabihan ngayon. Yan, tapos naghihila ng ating lambat para mailapit dito sa atin para tuloy-tuloy lang ang power block. Yan ang power block natin, guys. Para tuloy-tuloy magaan ang paggira ng power block, kailangan tulungan ng ating mga fast boat, ng ating mga skip na yan, tatlo yan, para mas mabilis na mayakyat ang lambat, hindi tayo abutan ng dilim para makuha natin ang maganda ang isda at ng may volume, guys. Ayan. Good afternoon ulit. Thank you Lord dahil kahit alang ang oras na ay nakabitaw pa rin kami, nakaaga pa rin kami. Kaya nakikita nyo ngayon kung paano pinapatas yung ating lambat ngayon. So, ganyan lang po. Sa mga nagtatanong, yan po, panoorin nyo na lang po para makita nyo ang actual na pagpapatas ng ating lambat dyan sa kumpiyerta. Yan.
Maraming salamat po sa inyong panonood. So, takilig kasi mga isla lamang po. Ang gandang panoorin guys pagka ganyan na nakikita nyo sa ibabaw yung isda. Basta pumuputi na ganyan, isda po yan. Ayan. Thank you Lord. Nalapat na sa loob ng ating lambat. Daming alon-alon. Pagka ganyan po may hinahabol silang dilis o pagkain nila. Yan. Kaya pagka patuloy ang pamumuti nila sa loob, ibig sabihin may kinakain sila, nag-aagawan sila sa isda, sa dilis na pagkain nila, kaya sila ay pumuputi guys. Ayan. Good afternoon po. Ayan, sarap manood pagka ganito. Madaming isda sa loob ng lambat natin.
Yan yung aking spotter, si Bal Coyoca. Ayan. Tinanggal na yung punchline. Medyo makipot-kupot na lambat natin. Malapit nyo na makita yung mga nahuli natin isda, guys. Ito luhok dito, pito. So sana 30 tons pataas. Ako pumilayan na ba? Saan ako pumilayan ba? Ito ka dyan, lipat ka sa pagkita natin. Malipat ka sa pagkita natin. Malipat ka dyan natin. Kailangan wag magkipot yan. Kailangan may bukayan para hindi tuminga ang isda. Kasi nandyan na yan sa malapit sa pag-portion. Kaya dapat medyo pabuka-bukahin yan para malong-luwang yung paglalaruan ng isda, yung iikutan ng isda, guys. Kailangan dapat hindi magtingahan ng isda para hindi masayang. Kaya nandyan naman ang ating diver. Sinisilip na yung isda kung may marami. Yan. Yan, medyo may alon-alon sa loob. Sa likod. Karamihan ito, guys, gulyasan. Purong-puro yan. Purong-puro gulyasan. Oy, tisado naman ang pupa, ha. Tisado ang pupa. Tisado ang pupa.
1.5 pataas yan. Lubog ng araw guys ngayon. So, sila ngayon ay nagkakalaskas pa rin sa ngayon. Ayan. Medyo padilim-dilim na. Estimate ng divers na sa 30 tons pataas. Sana mga 30 tons pataas guys. Malaking bagay na guys yung mga 30 tons, maka 30 tons ka a day. Sa ganitong commercial fishing talagang malaking bagay yun. Pambayad mo sa crudo, sa gasto sa araw-araw na binabayaran dito. At the same time sa permit license natin dito. So 30 tons a day, at least kahit pa paano maganda-ganda na yun. Tapos kapag minsan naman kasi tulad ka, 2 araw kami hindi naka-area, may nakikita kaming kawan kaso nalulusutan kami o hindi mahuli ang isda, medyo mailap. So mas maganda pa rin yung kahit ganitong maliit na grupo, nakaka 30 tons ka, kaysa doon naman sa laki-laki ng grupo ng inaaryan mo, hindi mo naman mahuli, so sayang lang din. So kaya kada area mo may 30 tons ka, talagang malaking bagay na yun. Kahit pa paano, kikita na lang konti-konti ang kumpanya kahit na 30 tons kada area. So isang area lang kami ngayong maghapon dahil ngayong hapon ko lang ito nakita. So inabutan kami ng ganitong oras, kaya thank you din dahil nagpakita itong isda kasi kanina pa itong pinapantayan yung mga ibon. Hapon na lumabas ang isda, kaya malayo na sila dito kanina sa area. So binaligan ko yung area na maraming ibon. So lumabas yung isda, kaya napakapasalamat pa rin dahil naisipan kong balikan. Binalikan ko tong area na to, eksakto naman na nagpakita sa akin. So ayan, may inarihan kami ngayon. Thank you Lord. Malapit na sila mag-istrobo guys. Malapit na itong makita at masalukin guys. So na guys, medyo mabigat na yung naman ang pag-photo natin. Kaya kailangan ng gamitan ng makapal o mataba-taba na lupit para hindi mahirap nila intakyat yung lambas. Kailangan ng malaking lupit. Yun lang istrobo guys. Puro kumiyasan ang huli natin or skipjack. Yan yung puting lubid na malaki na yan. Yan yung istrobo. Habang nag-istrobo sila, may nagtatahi naman ng lambat. Ayan. Para nakaprepara lagi ang ating lambat. Sa kinabukasan, maaari na lang tayo. Naririnig yung pumipito, yun ang kulay dilaw na helmet. Yan yung ating maestro. Ayan. Hindi yan basta binibira guys, kailangan pantay yung lambat para hindi mabiyak yung lambat. Kasi pag tag-init yan at matagal na naman ang lambat sa ilalim, may tendency na tumutuloy. Kailangan pantay na pantay. Level siya sa kwat kahit maraming laman ng portion nyo, hindi mabibiyak o hindi pumutok ang lambat. Dapat pantay na pantay.
for salong na tayo guys. Bubutubugan na yung ating isda. Medyo nasiksik na sila dyan sa ilalim. So nasa lugar na yan. Yan yung sign na ang isda ay compact na o siksik na sa ilalim. Pagka medyo dumudubo-dubo na yung tubig dyan sa loob ng ating pag-pressure. So yan, piniprepare nila para sa lugar na yan guys. Habang yung iba, naghahayuma o nagtatahi ng lambat doon. Yan, tinatahi nila yung mga butas-butas na lambat para preparation para sa ating pagkararin para bukas. So yan, ang ating maestro, nakakulay maroon, helmet. Siya nagde-determine kung pwede na salugin ng isda, kung mababaw na or pwede na makayod ng ating salok. Siya nagsasabi sa atin, master, na pwede na salugin. Yan ang trabaho ng maestro, in charge overall sa lambat. Ayan, unang salok natin guys. Halos padilim na dito, kita nyo yung araw. Malapit na talagang dumilim. Tama-tama lang na magsasalok na kami ng ganitong oras. Tingnan natin kung makaka 30 tons pataas to. Ayan, puro gulyasan. Press na press oh, ang kidnap. Wow, puno! Yan ang maganda. Purong-purong gulyasan. Ayan. Purong gulyasan. Puno! Puno naman! Ayan! Purong-puro! Awak-awak eh! Nice.
Puno pa rin! Oh, 30 tons na tayo guys. Naka 30 na tayo. Nalampasan na yung estimate ni Wasiwas. Ang ganda ng kulay oh. Makintab na makintab. Sariwang sariwa. Siwa. Yan po ang ating diver, si Muloy Shiano. Yan ang nagdadive. Ayan. Nag-estimate ng isda natin sa ilalim. Ito naman ang ating mga opisyales. Ayan. Mga ako'y taga Yokohama. Fisheries observer natin. Ayan. So, ito taga Nagcarlan, Laguna ha. Kabayan ko ito. Ayan. Taga Laguna. Bago namin kasama si Elmarson Tolentino. Ayan. So naka 30 tons na tayo. Ha? 30 tons na. Medyo bawas ng konti ha. Dito lang tayo guys kukuha ng video dahil doon sa baba ay madaming baha, madaming tulo ng isda doon, ay mababasa ako masyado at saka masikip doon. Kaya dito na lang tayo kukuha ng mga shots ng ating mga salok. Enjoy watching mga katimang isda, enjoy watching. Ayan. Siyempre itong ating kasama napakasipag naman. Ayan, yan ang pampaswerte lagi sa amin kaya ayan, tinakloban na natin. Oh. May pampa good vibes. Good vibes tayo ha. Oh, puno na isang bodega guys. Dos kanan. Ay, bababa ako guys, bababa ako. Dos kanan. Pupunta ako. Ah! Diretso na sa bodega guys, diretso sa bodega. Puro bulyasan! Ilalagyan nila guys ng asin yan para maganda ang pa-preserve. Yan. Natin si Pindinig guys. Dito na ulit tayo sa kubierta guys. Ayan.
Seryoso yung kalbo, oh. Konti na lang guys, nasa 50 tons na tayo. Maniwala ka sa Bisaya? Thank you for watching guys, mga kasimangis na. 60 tons. Nasa 60 tons pala. 60 tons ang ating huli ngayong araw. Ayan. Please like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Ganun din po sa YouTube, sa ating Facebook page. Simangis na lang po sa ating Facebook page, Nilo Aranyes. At sa ating YouTube channel, Simangis na _ Nilo, all capital letters. According to our officers, ay tayo nakahuli ng 60 tons. Magandang gabi po. Madilim na, gabi na. So, keep on watching mga kasimangis na. Ayan, natapos po ang aming isang area namin sa buong maghapon. So, naka 60 tons tayo. Not bad, God. Not bad, guys. Talagang thank you, Lord. Na-bless pa kami sa huling oras ng araw na ito. Ayan. Maraming salamat po. Yang mga worker. Mga worker,